Naghahanda na sa isang mapayapang pagkilos ang Iglesia ni Cristo para suportahan ang opinyon ni Pangulong Marcos Jr. na tutol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nako po, Iglesia ni Cristo po, nagsalita na po tungkol dito sa mga anomalyang flood control. Yan, Iglesia ni Cristo, nagpahayag at muling nanawagan sa ating gobyerno. May kaugnayan pa rin po dito sa katiwalian, sa korupsyon at sa naging malawak na anomalya sa pamamagitan po ng flood control projects. Paring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Ito na. Naglabas na naman ng opisyal na pahayag ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid. Kaugnay sa napakahina daw na kilos sa kampanya laban sa korupsyon. Parang binanatan dito ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung maalala ninyo, noon pa mang panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya mismo nagsabi, napakalawak ang korupsyon sa DPWH, lalo na sa mga ghost project, di ba? Pero kayong may kasalanan dyan sa mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you. Even the kitchen sink. Tsaka makita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally. At walang patawaran dito. This is not the time for condonation or being basta yung pera ng tao. Ang ibang kasalanan, okay lang. Pero itong mga ghost project, mga project na wala dyan, mga karamihan yan yung mga health centers. Yan, bahagi lamang sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa panahon niya may nadiskubre ng malawak na korupsyon sa DPWH, lalo na sa flood control, lalo na sa ghost project. Pero kaya nga, ang tanong, sino ba ang nasampahan ng kaso sa kanyang panahon? Kung nanawagan siya na bababa na umano sa pwesto, sapat lang ba yung panawagang bababa sa pwesto? So, kung sinabi niya na malawakan ang korupsyon sa flood control at mayroon ng mga multong proyekto noon sa panahon pa lamang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi nagiging maingay ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo noon? Bakit tila walang matinding panawagan para imbestigahan at madala sa korte sa panahon sa administrasyon ni Duterte ang tinutukoy na mga korap noon? Tatalakayin natin ito, mga kapatid, ang kaugnay sa pag-iingay ng INC. Kaugnay dito, samahan ninyo ko. Welcome. Ito niyo lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa lahat ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay ngayon,
inanyayahan natin huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo, mga kapatid. Kung saan man kayo ngayon nga nagsubaybay, paki-comment lang kung saan kayo nakabase, lalo na sa mga OFW sa iba't ibang bahagi sa ating mundo para alam natin kung saan nakarating ang ating talakayan ngayon. Sa lahat at mga suking taga-subaybay, welcome sa ating live streaming. Late tayo ngayon dahil may di inasahang priority. So, magbigay tayo ng reaksyon ni tining ng karunungan sang INC. No? Kaugnay sa inilabas na pahayag ng Iglesia ni Cristo na si Mr. Zavala. No? At isa-isahin natin ito, mga kapatid. Alam naman natin na bago lang naglabas sila ng pahayag at mga mahigit 3 buwan na daw mula isinagawa yung transparency and accountability na rally ng INC. Pero ayon kay Zavala na di nila nakita ang resulta lalo na sa kampanya sa korupsyon, malawakang pagkulimbat sa pera ng taong bayan. So kaya ang tanong dito kung ang Iglesia ni Cristo ay nanindigan para talaga sa transparency at sa accountability. Ang tanong, bakit tinututulan ng Iglesia ni Cristo ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte noong panahong iyon? Hindi ba ang due process sa pamamagitan ng investigasyon ay bahagi talaga yan sa mismong panawagan nilang transparency? Di ba hinihingi nila transparency? Ayon naman kay Mr. Edwin Zavala, ang spokesperson ng INC, na ang administrasyong Bongbong Marcos ay may mga nagbibigay umano ng impormasyon na siya pang ginigipit, siya pang kinakasuhan, imbis yung mga tunay na salarin sa pagkulimbat sa salapi ng taong bayan. Ngunit ang mahalagang tanong dito, sino ba yung tinutukoy nilang whistleblowers o sources ng informasyon? Ano ang eksaktong kaso laban sa kanila? May ebidensya bang nagpapakita na sila ay pinatahimik dahil lamang sa pagbigay ng impormasyon? O may hiwalay ba silang paglabag sa batas na kailangang pananagutin nila? Sa usapin ng korupsyon, hindi sapat ang paratang lamang. Ang dapat manaig ay yung malinaw na ebidensya, mabigat na ebidensya, patas na investigasyon, yung pananagutan, kahit sino ang nakaupo sa kapangyarihan. Kung tunay na para sa transparency, ang sino man, relihiyoso man o political na grupo, hindi dapat pinipili kung kailan lamang ito isosolong. Kailangan kung kailan ito mag-iingay kung sino ang administrasyon. Yeah? So, sa pagkakataong ito, pakinggan natin si Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC, mga kapatid, sa kanyang reaksyon kaugnay sa paglabas ng pahayag nitong si Zavala. Muling nanawagan sa ating gobyerno. Ang kanila pong panawagan, mga kababayan, ay may kaugnayan pa rin po dito sa katiwalian, sa korupsyon at sa naging malawak na anomalya
sa pamamagitan po ng flood control projects na sa pamamagitan nga po ng proyektong iyan, abay, may nakulimbat, may nanakaw yung mga salbahe, yung mga buwaya na nakaupo mismo sa pamahalaan. Na yung kanilang nanakaw, batay sa mga testimonya ng mga nagpapakilalang testigo, umabot na po sa daan-daang bilyong piso. Ang kaso, hindi po pinapansin eh. Parang yung mga Totoo ba ang sinabi nitong si Tinig ng Karunungan, mga kapatid, na sa malawak na nakawan at pagkulimbat ng salapi sa taong bayan, hindi daw pinapansin? Ang nakapagtataka lang dito kung bakit tila tahimik itong ilang mga INC vlogger noong mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umaaming talamak ang korupsyon, lalo na sa Department of Public Works and Highways, DPWH. At sinabi pa ni Tatay Digong Neo na malawak din ang ghost project sa kanyang panahon. Kaya may panawagan siya na bababa na umano ang mga sangkot dito sa pwesto. So, kung ang paninindigan nila ay laban talaga sa katiwalian, ang malaking tanong, bakit parang pinipili lamang nila kung kailan sila mag-ingay? Bakit nanahimik sila nung sinabi ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pero kayong may kasalanan dyan sa mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you. Even the kitchen sink, tsaka makita ninyo, you'll be prosecuted administratively and criminally at walang patawaran dito. This is not the time for condonation or being basta yung pera ng tao. Ang ibang kasalanan, okay lang. Pero itong mga ghost project, mga project na wala dyan, mga karamihan yan, yung mga health centers, wala yan. Atip lang yan. Kung yan ang ginawa ninyo, that's short-changing government. You will go to jail for that. I have 2 years to do it and about 6 months to file all the charges. I'm sure that ang Sandigan Bayan would be kept busy hearing the cases. Kaya ang tanong dito, matapos ito ilantad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, sino ang nasampahan ng kaso? So, dito pa lang sa pahayag na ito, malinaw ang pag-amin mismo sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Ngunit, bakit hindi naging kasing lakas ang boses ng mga INC vlogger, ng spokesperson ng INC tulad kay Zabala, kumpara ngayon kung saan may mga kasong isinampa laban sa ilang personalidad, di ba? At kung tignan natin na noon pa man, sinabi din ni Tatay Digong na, pero nakura, pero naubos na. So, ang laban ba talaga sila sa korupsyon o laban lamang sila sa hindi kapanalig nila? Kung tunay ang prinsipyo, yung pinanghahawakan, dapat pareho-pareho talaga ang panawagan, kaugnay sa pananawagan at panagutan, di ba? Kahit sino pa ang nasa kapangyarihan. Dahil ang tunay na integridad ay hindi namimili sa panahon at hindi namimili kung sino ang presidente. Hindi namimili ng tao at hindi namimili ng kulay sa politiko. Di ba? Okay. So,
hindi makatarungan ang sinabing nanahimik lang daw umano ang gobyerno sa malawakan na korupsyon ngayon. Balikan natin ha. Kaupo na dapat sila yung nangunguna sa pag-iimbestiga, sa paghahalughog kung saan ba napunta yung kabangyaman natin ng pondo ng ating bayan, abay, tila hindi na pinapakialaman. Tila tahimik na ngayon yung issue. At yung mga nagpapakilalang testigo, sila pa yung pinaparusahan. Oh, yan. Isa-isahin natin ito, mga kapatid. No? Na nanahimik na daw sa isyu. Hindi makatarungan sabihin nitong si Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng INC na nanahimik na ang nakaupo kung may malinaw namang hakbang na isinagawa. Kung tunay na nanahimik ang nakaupo, ang tanong dito, bakit si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo yung nag-utos na imbestigahan at nagpahayag pa na susundin kung hanggang saan aabot ang ebidensya. Ang pag-utos ng imbestigasyon ay hindi ito indikasyon sa pananahimik. Di ba? Oh. So, tuloy natin. Sila pa yung binabaliktad. Yan. May mga testigo daw umano, ayon kay Tinig ng Karunungan, na sila pa ang binabaliktad ngayon. Yung mga nagpakilalang testigo, ang binabaliktad sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit ang malinaw na tanong dito, sino ba talaga itong tinutukoy nila na mga testigo na binabaliktad? Ang mga diskaya ba? Kung sila ang mga diskaya, di po ba ang mga diskaya ang parang pinagtanggol pa ni Senador Rodante Marcolita sa pagdinig, lalo na sa usapin ng restitusyon. Kung ang punto dito ay protektahan ang katotohanan, bakit mistulang sa pamamagitan o pagtatanggol pa sa mga iniugnay na personalidad? Hindi ba sa isang investigasyon mahalagang hayaang lumitaw ang buong katotohanan? Lalo na kung may usapin sa pagbalik sa dapat isauli na pera sa gobyerno. Ngayon, punta tayo kay Orly Gutisa. Si Orly Gutisa, siya yung inilutang na surprised witness ni Senador Rodante Marcolita. Ngunit nang nadiskubre na piki umano yung notaryo sa kanyang affidavit, bigla na lamang siyang nawala sa eskina. So kung matibay talaga yung kanyang testimonya, bakit ito hindi niya pinanindigan? Ang mas mahalagang tanong ngayon, ang mga testigo ba ang tunay na binabaliktad o ang publiko ay nililito lang nila sa isyu? Talang yung mga itinuturo na mga sangkot sa anomalyang ito, nakakapamuhay ng malaya. Nakakagamit ng kani-kanilang mga mamahaling sasakyan. Nakatitira sa mamahaling mga bahay nila. Nakakapamuhay ng marangya, samantalang tayong mga ordinaryong Pilipino na yung pondo ng kaban ng ating bayan sa atin din nanggagaling yon sapagkat buwis at pawis natin yon. Totoo na buwis at pawis natin galing ang lalo ng mga nakulimbat. Pero yung sinabing ang itinuturong sangkot ay namumuhay daw na malaya. Sino ba yung itinuturong sangkot na namumuhay na malaya? Si Saldico, di ba? Kasalukuyang hinahanap na si Saldico ngayon. At gustong ipaharap na sa korte talaga. So, how about naman si Martin Romualdez? At may lumabas pa ngayon na iniugnay si Pangulong Bongbong Marcos Jr., di ba? So ano ba talaga ang konkretong ebidensya na nag-uugnay lalo na sa aligasyon kay Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos?
Pero tandaan natin, hindi sapat ang simpleng pagtuturo o pagbibintang lamang. Sa ilalim ng ating batas, kailangan talaga yung matibay at malinaw at mabigat na ebidensya na kayang tumayo sa harap ng hukuman. Kung walang dokumento, simple, walang kaso. At kung walang kaso, walang hatol. So mananatiling paratang lamang ang lahat kung wala talagang ebidensya. At kung balikan natin ang panahon noon dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Hayagan niyang sinabi noon na marami na raw siyang ninakaw pero naubos na. So, kung ganon na mabigat na pahayag na sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tanong dito, bakit tila walang malakas na pagtuligsa mula mismo sa ANC noon? Bakit tila nanahimik ang Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo kung seryoso ang isyu kaugnay sa katiwalian? Tuloy natin. Patuloy tayong naghihirap habang hindi pa nakakamtan hanggang ngayon yung hustisya dahil sa mga politiko na nagko-cover up din sa kanila. Maaalala natin, mga kapatid, 3 buwan ang lumipas. Tayo po ay lumabas sa kalsada. Napakapayapa po ng ating pagkilos doon. Hindi tayo nagsagawa ng kahit anong negatibong aktibidad na batay sa mga trolls, sa mga bayaran. Tayo raw ay ginagamit sa destabilisasyon. Tayo daw ay gagamitin para pababain ng sinuman, para manawagan ng impeachment. Pero anong napatunayan nila? Di ba lumabas tayo sa kalsada, mga kapatid? Dala-dala ang ating pananalig na baka mapakinggan naman nila tayo. Okay. So, hindi porket mapayapa ang isang rally ay otomatiko na itong walang bahid ng politika o walang layuning mamulitikang impluwensya. Bakit? Ang tunay na tanong ay hindi lamang kung naging maayos ba yung programa ng iglesia, kundi ano ba ang mensahe? Sino ba ang mga nagsasalita doon? Kung tunay na ito'y isang relihiyosong pagtitipon lamang, ang tanong, bakit isa sa mga naging tampok sa mga nagsasalita ay si Chavit Singson? Diba? Si Chavit Singson isang personalidad na matagal na ding nasangkot sa usaping politikal at sa kontrobersya. At bago lang, may isinampang kaso sa kanya. So, ano ang kaugnayan sa kanyang presensya sa isang di umanong spiritual o moral na advokasya ng iglesia? Sa pag-imbita sa isang politiko na may sariling interes, di natural na lamang na magbubukas ito ng hinala na may halong politika ang aktibidad ng iglesia, di ba? Balikan natin. Naalala ninyo si Senador Amy Marcos. Kung ang layunin ng pagtitipon ay pagkakaisa, yun ang layunin ng iglesia. Kapayapaan. Bakit pinahintulutan ng iglesia na gamitin ang entablado nila upang atakihin, upang siraan ang pamilya sa kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos? Kapag ang isang religious platform ay naging venue ito sa paninira laban sa isang panig ng politika, mahirap talagang paniwalaan, mga kapatid, na wala itong bahid na politika. Di ba? Okay. Tuloy natin. Napakaayos po ng ating panawagan sa kanila. Transparency and accountability for a better democracy. Pero bakit hanggang ngayon wala tayong nararamdaman? Hindi natin nararanasan yung demokrasya. Yung transparency, hindi natin nakikita. Sandali muna. Dito muna. Bakit daw nga hanggang ngayon hindi natin nararanasan ang demokrasya?
kayo na mga nagsubaybay ngayon, totoo ba na hindi natin naranasan ang demokrasya? Ayon kay tinig ng karunungan ng isang ANC, bakit daw hanggang ngayon hindi nararanasan ang demokrasya? Ngunit kung suriin nating mabuti mga kapatid, ang mismong mga pangyayaring binabanggit ay napakalinaw na patunay sa umiiral ang demokrasya sa ating bansa. Ano yon? Yung rally mismo na isinagawa ng Iglesia ni Cristo, bahagi yan sa kalayaang magpahayag at magtitipon sa demokrasya. Isang pangunahing karapatan sa ilalim ng demokrasyang sistema. Hindi ito pagiging posible kung walang demokrasya, di ba? Ang isinagawang investigasyon ng pamahalaan at yung pag-aalok ng immunity sa pagiging state witness kapalit ng testimonya ay bahagi din yan sa proseso ng hustisya. Yung restitusyon para pag-uli sa mga nakalimbat na salapi. Sa demokrasya, may due process, may kaparaanan, no? At may karapatan ang bawat isa sa, lalo na sa investigasyon, na maipatanggol ang kanilang sarili sa korte. So, maging ang paglitaw at ang pagkawala sa eskina ng mga personalidad tulad ni Orly Gutisa. Gayon din ang pagkakasangkot sa umanong 18 Marines, na ilan sa kanila hindi pala Marines, na naglabas ng ilang issue. Ito ay pampubliko, na isa publiko dahil ito sa kalayaan ng media at may espasyo sa pampublikong pahayag. Iyon ay halimbawa sa demokrasya. So, sa halip na sabihing wala ng demokrasya sa ating bansa, dapat kilalanin ang mga prosesong ito. Rally, mismo ang INC nagsagawa ng rally, investigasyon, testimonya, yung mga pagdinig. At yon ang pag-offer ng immunity, restitution, yun ay mukha ng demokratikong bansa. Okay. Ituloy natin. Kalabo. Yung malabong bagay na dapat nililiwanag, lalong lumalabo. Yung mga dapat na mapanagot, abay, yung mga nakaupo, ni hindi mapatawag sa mga hearing para sana matanong, maimbestigahan, at mapatunayan kung sila ba ay may sala o wala. Sino ang gusto nilang ipatawag sa hearing na para maimbestigahan na may sala o wala? Di ba, kabahagi sa Senado si Senador Marcolita. Meron siyang sariling researcher. So kung may nakalap sila na mabibigat na mga ebidensya, iba't hindi gumawa ng hakbang si Senador Marcolita para mapatawag sa Senate Blue Ribbon sa investigasyon. Di ba? Iglesia din si Marcolita. Tuloy natin. Kaya ang Iglesia ni Cristo muling nagpahayag at nanawagan. At narito po mga Kaya nga, ang tanong dito, bakit noon hindi kayo nag-iingay nung sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na malawak ang pangungulimbat ng sa pera ng kaban ng bayan at merong mga ghost project at ang panawagan niya, bababa na kayo sa pwesto. Hindi sapat ang pagpaalis sa pwesto. Dapat talaga mapanagot ito sa pamamagitan ng pagdala sa kaso sa hukuman. Pero ang tanong, sino ba sa panahon noon ang nadala sa hukuman? Tuloy natin.
Bayan, ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Zabala. Pakinggan po natin ng sabay-sabay, mga kababayan namin, mga kapatid namin sa pananampalataya. Ito po. Magandang hapon po, kapatid na Nelson. Mga kapatid sa pananampalataya, ang tinutukoy niya ang Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin. Hapon po sa lahat ng mga nanonood, palaging sumusubaybay sa programang ito. Opo, welcome po muli sa Saganang Mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Opo. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Ayan. Mula ng So, opisyal na pahayag talaga ito sa Iglesia ni Cristo dahil spokesperson ito ng INC. magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025. Patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, Yan. ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Yan ang opisyal na pahayag yan ng Iglesia ni Cristo. Una, ayon kay Mr. Edwel Zabala, na mahigit na umano 3 buwan ang nakalipas, ngunit wala pa daw umanong nakikitang konkreto na kalutasan ang mamamayan sa malaking kaso sa pangnanakaw o pangungulimbat ng pera sa taong bayan. Pero tandaan natin mga kapatid na ang ganitong pananaw ay tilang minamaliit talaga ang proseso ng ating batas. Bakit? Ang mga kaso na may kinalaman sa katiwalian at yung malawakang paglustay ng pundo sa taong bayan ay hindi ito malulutas sa isang iglap lamang. Kinailangan talaga yung masoseng investigasyon, yung pagsusuri sa bigat ng ebidensya at yung wastong pagdinig upang matiyak na meron talagang hatol na ang mga ebidensya ay at ang hatol ay nakabatay talaga sa katotohanan at hindi nakabatay sa emosyon at hindi nakabatay sa pamamagitan ng pressure lamang sa publiko. Hindi rin nangangahulugan na kapag hindi agad nakikita ang resulta ay walang ginagawa ang pamahalaan, di ba? May mga proseso sa likod ng publiko. Pag-iipon ng dokumento, yung pag-raise ng assets, yung pagsasampa ng kaso, yung pagdinig sa korte, yung pag-offer ng restitution para masauli yung pira at meron ng mga nagsauli ng milyong-milyong halaga. So, yun ay bahagi lang yan sa isinagawa na proseso. Okay. Yung sinabi ni Zabala, ano daw, may mga ni Cristo noong November 16 to 17, 2025. Patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit yan. Ang tanong dito, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan itinuro din si Eduardo Manalo, ang tagapangasiwa nila, na may tungkulin para sa mga OFWs. But hindi nag-iingay ang INC nung sinabi ni Digong na may nanatili siyang 3 taon para sampahan ng kaso yung involved sa Ghost Project, yung malawakang pangnanakaw sa flood control. Napakinggan ba ninyo ang INC noon na nag-iingay kaugnay diyan para i-pressure ang presidente noon na dapat talaga managot yung tinutukoy na
nagkulimbat sa pundo ng ating bayan? Di ba? Ngayon lang sila, grabe ang pag-ingay. Okay, tuloy natin. Wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, Yan. ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. O, di ba? O, yan. Ang nagbibigay daw ng informasyon ang inuusig ayon kay Zavala. Imbes yung tunay na salarin ang pananagutin. So, ibig ba sabihin yung mga nasampahan ngayon ng kaso para sa ANC, yun ang mga nagbibigay ng informasyon at hindi yung mga salarin sa korupsyon? Oh. So, ang mismong nagbibigay daw ng informasyon ang inuusig. Ngunit tandaan natin at mahalagang linawin mga kapatid na kung sino man ang nagbibigay ng informasyon ay hindi nagbibigay ng otomatikong immunity yan sa sarili. Sa sino man yung nagbigay ng informasyon, kung makita na meron siyang malaking paglabag din sa kanyang ginawa, kung ang isang tao ay may alam at malaking kinalaman sa naturang krimen at naging bahagi talaga sa naturang krimen, hindi sapat na sabihing nagbigay naman ako ng informasyon upang makaiwas siya sa panunugutan, di ba? Sa batas, maaaring kilalanin ang pagiging whistleblower, ngunit hindi ito otomatikong mabubura ang posibleng partisipasyon niya sa krimen. Kaya may offer ang DOJ yung restitution na tinututulan ni Senador Rodante Marcoleta. Pero alam naman, napaulat na meron ng mga nagsauli ng milyon-milyong halaga. Kaya nga, ang tanong dito, kung naka-freeze yung mga bank account nila, saan galing yung isinauli? Ibig sabihin, merong mga perang nakatago pa, pero isinauli nila bilang restitution. So, ang tunay na issue rito ay hindi kung sino yung unang nagsalita, kundi kung sino ang may ebidensya ng paglabag at sino ang may pananagutan. Tandaan natin, ang hustisya ay nakabase sa ebidensya. Hindi ito sa simpatya, hindi ito nakabase sa ingay, hindi ito nakabase sa narrative na ipinakalat. Di ba? Okay. So, tuloy natin. Yan naman ang totoo ngayon. Kung sino yung mga tumitestigo, kung sino yung mga taong lumantad na nagdala ng kanilang testimonya at yung mga testimonya na yun ay nagkakatugma-tugma. Kumbaga, corroborative testimonies na nga eh. Yun nga yung isa sa maaaring pagbatayan at gamiting ebidensya para maturo at matuntun sino ba talaga ang sangkot sa isang So, si tinig ng karunungan ito sa INC mga kapatid, na yung mga nagbibigay umano ng impormasyon sa issue, lalo na sa corruption, ang siya pang ginigipit at kinakasuhan. Ngunit, mahalagang linawin talaga mga kapatid, sino ba itong mismong tinutukoy nilang nagbigay ng informasyon at kinakasuhan? Di ba? Sino ba ang tinutukoy nilang may mga ebidensya? Whistleblower, pero inaapi, ginigipit daw. Dapat tukuyin kung sino ito at ano ang eksaktong kaso laban sa kanila. Sa ilalim ng ating batas, hindi otomatikong persecution yung investigasyon o kahit yung pagsampa ng kaso. Lalo na kung may nakita talagang paglabag o mas mabigat ang kaniyang partisipasyon sa kaso. Halimbawa, ang pag-ugnay sa isyu ng flood control at ghost project. Di ba nabanggit
yung ilang personalidad gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nabanggit din si kasalukuyang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mga mababatas. Ngunit hanggang ngayon, ang mga opisyal na investigasyon ay nakabatay sa ebidensya at testimonya. Hindi simpleng turo-turo lamang. Kung ang tinutukoy ay yung mga testigong gaya ni Orly Gutisa o kaya'y mga diskaya o iba pang mga kinikilalang insider, kailangang alalahanin na ang pagiging surprise witness o ang pagkakaroon ng affidavit ay hindi garantiya ng immunity laban sa sariling pananagutan. Kung mapatunayan na may malawak at malaking partisipasyon, yun, talagang mananagot siya. Lalo na sa mga diskaya. Diba? Ayaw ng diskaya na magsauli. At parang nagiging abogado pa si Senador Rodante Marcolita sa isyong restitusyon. Tuloy natin. Kakasala, abay sila pa ngayon ang binabaliktad. Hindi ba sila ang mga diskaya? Yun. Sila ang unang nagpangalan dito kay Zaldico, pati na kay House Speaker. Dating Lumitaw na, ang mga diskaya pala, no? Ang tinutukoy dito. Ang mga diskaya na ano daw? House Speaker Martin Romualdez. Anong nangyari sa mga diskaya? Abay, nauna pa silang makasuhan yung babae, yung Curly Diskaya, na ngayon ay nakapiit sa Babae, Curly Diskaya. Hindi babae yung Curly Diskaya, lalaki yon, no? Sara Diskaya ang babae. bilangguan. Samantalang yung Pacifico, yung Yan, lalaki si Pacifico, si Curly. lalaking Diskaya, Yan. Ang mga diskaya ang unang nagbanggit, totoo yan, sa pangalan ni Martin Romualdez, ni Zaldico. Ngunit ngayon, sabi ni Tinig ng Karunungan, sila mismo ang parang naiipit, lumalabas sa sila ang nakasuhan. So, kung sila ang unang naglantad ng katotohanan, bakit nagiging sentro sila sa kontrobersya? So, mas mahalagang tanong, bakit ayaw ng mga diskaya yung prosesong restitusyon? Yung pagsauli sa bahagi, hindi ang kabuuan sa nakulimbat. Samantalang may ilan ng mga personalidad ang kusa talagang nagsauli ng milyong-milyong halaga bilang bahagi ng pag-amin o pakipagtulungan sa investigasyon. So, tinututulan pa sa kampo nila, lalo na ni Senador Rodante Marcolita. Ano ang dahilan kung tunay na layunin ay linisin ang pangalan at ilabas ang buong katotohanan? Bakit talaga tinututulan? Si Senador Rodante Marcolita ay mariing ipinaglaban niya na huwag ituloy yung restitusyon. Ang tanong, bakit pinipigilan ang pagsauli ng pera kung ito ay paraan para ibalik ang pundo ng bayan habang isinagawa yung investigasyon, di ba? Okay, tuloy natin. hindi natin alam kung nandun pa rin ba sa Senate, sapagkat sa pagkakaalam ko, sila ay nasa jurisdiction na ng DOJ. Minamanmanan, minomonitor at nakapiit din ata kung di kami nagkakamali. Sino pa yung mga testigo na binabaliktad? Diba? Mga testigo, may mga testigong binabaliktad para sa INC. Lalo na mga diskaya umano. Bakit daw ang mga diskaya ang unang nakasuhan? Kayong sila naman yung unang nagturo ni na Romualdez at ko. Una, hindi porket sila ang nagturo ay otomatiko na sila ay ligtas sa pananagutan. Dahil alam naman natin sa ilalim ng batas,
kung may sapat na ebidensya laban sa isang tao, maaring siya ang kasuhan. Kahit pa siya ang unang naglantad ng impormasyon. Ang pagiging whistleblower ay hindi ito otomatiko ng kanyang immunity. Kailangan pa rin itong dumaan sa proseso gaya sa pag-aproba bilang state witness na nakabatay talaga sa lakas ng ebidensya at kung sino ang may mas mabigat na partisipasyon sa kaso. Pero ang problema lang, tinututulan talaga nila yung restitusyon, yung pagsauli. Diba? So kung may malinaw na konkretong ebidensya laban sa mga diskaya kaysa mga unang itinuturo nila, natural na mauna sila sa pagsampa ng kaso. Hindi ito usapin kung sino ang naunang nagsalita, kundi kung saan ang mas matibay na ebidensya. Hindi sapat yung pagturo-turo lamang. Kailangang dokumento, kailangan yung matibay na testigo, lalo na yung financial trail, para makatayo talaga ang kaso doon sa korte. So kung talagang may ebidensya laban nitong sila si Romualdez, si Saldico, tungkulin din ng investigasyon na sundan ang mga iyon. Di ba? Pero ang proseso ay hindi sabay-sabay. Kung kulang pa ang mga ebidensya laban sa iba, ang prosekusyon ay nakaayon sa kung sino ang may sapat na probable cause batay sa kasalukuyang hawak sa mga datos. Di ba? Saan daw umano si Corley? Ano yung sabi niya? Balikan natin. Tad na nagdala ng kanilang testimonya at yung mga testimonya na yun ay nagkakatugma-tugma. Kumbaga, corroborative testimonies na nga eh. Yun nga yung isa sa maaaring pagbatayan at gamiting ebidensya para maturo at matuntun sino ba talaga ang sangkot sa isang pagkakasala. Abay, sila pa ngayon ang binabaliktad. Hindi ba sila ang mga diskaya? Sila ang unang nagpangalan dito kay Zaldico, pati na kay dating House Speaker Martin Romualdez. Anong nangyari sa mga diskaya? Abay, nauna pa silang makasuhan yung babae, yung Curly Diskaya, na ngayon ay nakapiit sa bilangguan. Samantalang yung Pacifico, yung lalaking Diskaya, hindi natin alam kung nandun pa rin ba sa Senate sapagkat sa pagkakaalam. Si Corley, Pacifico Diskaya, no? Kasalukuyang nasa kustodya ng investigasyon sa mga otoridad sa Senado. Noong pang 2025, nasa Senado si Diskaya, Corley Diskaya. At noong Pebrero 2026, no, sila'y dinala doon sa DOJ, Department of Justice, para samahan ang bawat isa sa legal na proseso. Tuloy natin. Sila ay nasa jurisdiction na ng DOJ. Minamanmanan, minomonitor at nakapiit din ata kung di kami nagkakamali. Sino pa yung mga testigo na binabaliktad? Diba yung tatandaan ninyo mga kababayan, si Congressman na Leviste? Testigong binabaliktad, isa na daw umano si Congressman Leviste. Anya, meron siyang hawak ng kopya ng Cabral Files na sa pamamagitan niya ng Cabral Files na yon, makikita kung sino-sino ba talaga yung mga nabigyan ni dating Undersecretary Cabral ng mga budget na may kaugnayan dito sa flood control projects, na sana sa pamamagitan ng files na yon, pwede nang ipatawag sino yung mga nabigyan ng budget at baka isa sa mga yon, dalawa sa mga yon, 3 o 10 sa mga yon, nagnakaw din sa pamamagitan ng budget na ibinigay sa kanila. Anong ginawa nila kay Congressman Leviste? Hindi ba mismong si Ombudsman Boying Rimulya, siya mismo yung sumusupalpal dito kay Leviste sa pamamagitan ng pananakot na anya kakasuhan dahil doon sa nakita daw na paglabag sa batas ng
congressman. Okay. Yun. Tinatakot na kakasuhan ayon kay tinig ng karunungan na si Congressman Laviste may hawak na Cabral files. Maingay yan noong mga nakalipas na buwan. Yung Cabral files na nauna nang sinabi na puwersahang kinuha ni Congressman Laviste kay Cabral. Naglalaman umano yon sa mga listahan kung sino yung nabigyan ng pondo. Ngunit, sinasabing tinatakot umano ni Ombudsman Buying Remulla na kakasuhan siya. Una-una, kung totoong may hawak na matibay na ebidensya si Congressman Laviste, ang tamang hakbang nun ay isumiti niya ito sa institusyon at ipa-forensic audit upang mapatunayan ang pagiging autentiko ng naturang dokumento. So, sa ilalim ng mandato ng Office of the Ombudsman, tungkulin itong imbestigahan at kasuhan ang sino mang opisyal kung may sapat na ebidensya, lalo na sa katiwalian, di ba? Hindi pananakot ang pagpapaalala na may legal na pananagutan ang sino mang naglabas ng dokumento, lalo na kung ito ay may posibilidad na una, fabricated, manipulated, o nakuha sa illegal na paraan. Sa ilalim ng ating batas, ang may kaakibat talaga o responsibilidad ang akusasyon, lalo na kung ito'y may epekto sa reputasyon ng mga tao. So, kung may katotohanan yung Cabral files, mas mabuti talagang idaan sa formal na proseso, hindi sa media trial, hindi sa pamamagitan ng haka-haka. Tandaan natin, ang laban sa kontra-korupsyon ay hindi dapat nakabase ito sa paratang lamang, kundi malinaw at matibay na ebidensya gaya ng panindigan sa hukuman. May ebidensya, ihain. Kung wala, abay, huwag gawing sandata yung akusasyon para lamang sa propaganda. Okay, tuloy natin. Sa pamamagitan ng kanyang negosyo. Ngayon, ang tinatakot nila, noon, si Guteza pa, tinatakot nila na babalik ta rin daw, siya raw yung kakasuhan, siya pa ang ipapakulong dahil daw sa fake notary, sa kasong perjury. O asan ngayon si Guteza? Magtataka sila, bakit hindi na nagpapakita? Yun pala. Nagtataka bakit hindi napakita dahil natakot na si Guteza na sasampahan ng kaso. Una, ito sabi mismo ni tinig ng karunungan na isang kaanib ng INC. Si Guteza daw natakot na umano dahil ipapakulong siya dahil sa isyung fake na notaryo. Ngunit linawin natin mga kapatid, yung isyung peking notaryo, yung isyung peking notaryo, hindi yan simpleng teknikalidad. Ito ay posibleng falsification ng dokumento o paglabag sa batas. Kung papatunayang may dokumentong piniki o illegal na pagnotaryo, sa ilalim mismo ng batas, seryosong usapin yan. Dahil yung pagnotaryo ay nagbibigay yan ng legal na presumption na totoo yung at kusang loob talaga yung dokumento. So, kung may ebidensya na piki ang notaryo, hindi rehistradong notaryo ang lumagda, natural, na imbestigahan talaga yan. Hindi ito pananakot, kundi bahagi yan sa tinatawag na due process, di ba? Ang tanong, may konkreto bang patunay na
pananakot ang naturang pangyari? O ginagamit lang nila ang naturang salitang pananakot upang ilihis ang atensyon mula sa tunay na isyu na ang dokumento ay piki? So, kung malinis ang dokumento, walang dapat ikatatakot si Gutisa. Ngunit, kung may anomalya, tungkulin talaga ng mga otoridad na mag-imbestiga. Sa isang demokrasya, ang batas ay dapat umiiral sa lahat na testigo man o opisyal. At hindi dapat gawing dipinsa ang pagiging whistleblower. So, kung may hiwalay na paglabag naman, lalo na sa batas, ang mahalaga yung ebidensya, hindi drama, due process, hindi propaganda. So, kung totoo ang sinabi ni Tinig ng Karunungan na hindi na magpapakita si Orly Gutisa dahil babalik ta rin siya, mas lalong lumakas ang tanong. Kung matibay at hindi piki yung kaniyang mga dokumento, lalo na yung isyong notaryo, bakit hindi, bakit siya matatakot humarap? Ang isang taong may hawak na tunay at legal na ebidensya ay hindi talaga dapat mangamba. Lalo na sa pagsusuri, sapagkat ang katotohanan ay kayang tumindig sa ilalim ng anumang investigasyon. Kung maalala ninyo, hindi ba sa mismong sinabi niya kay Senador Ronald Bato de la Rosa na kaya ni Gutisa umanong ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa anumang banta? So kung ganoon mga kapatid, bakit tila nag-iba ang tindig ni Gutisa? Ang consistent na panindigan ay mahalaga sa kredibilidad ng isang testigo. Sa usapin ng batas, ang pinakamalinaw na paraan para patunayan ang katotohanan ay ang pagharap sa tamang forum. Kung may aligasyong piniki ang notaryo, may proseso para nito. Hindi sapat yung haka-haka o emosyon. Kailangan yung konkretong ebidensya at personal na panindigan. Huli, kung siya ang nagsasabi ng totoo, walang dahilan upang magtago at umiwas. Ang katotohanan ay hindi natatakot sa liwanag. Diba? Ito lang muna tayo mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Ito yung yun. I am Catherine, I am the